praise. Magandang gabi po sa inyong lahat. Love month pa rin po natin at patuloy po tayong nag-aaral tungkol sa mga aralin ng pag-ibig. Naubusan na ako ng tip sa mga singles. Ulitin ko na lamang yung tip na binigay ko noong nakaraang Valentine's Fellowship last year. Ito hindi lamang para sa mga single, kundi para sa lahat. Tip sa Valentine's Day. Sa mga married na, sindi ka rin red candle para sa long and lasting love. Palagay ko, mayroon mga married dito. Sa mga taken but complicated na, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng complicated, sindi ka ng violet candle to save the relationship. Para sa mga mag-BF, meron dito, ha? Meron dito, si John, tsaka Joan Bilyote. Para sa mga BF at GF, mga mag-boyfriend at mga mag-girlfriend, sindi ka ng white candle para sa pure relationship. Para sa mga singles, pakitaas lang kanang kamay ng mga singles. Taas ang kanang kamay ng mga singles. Ayaw pa, gusto pa sumisigaw si pastor eh. Okay, ito ang gagawin po natin. Sa mga zero ang love life, hindi ka ng katol para hindi ka lamukain. So yan lang ang maibibigay kong tip sa inyo sa lahat ng nagse-celebrate ng Valentine's Day. Okay, patuloy po tayo nag-aaral. Meron po tayong 5 paksa na pinag-aaralan for the month of February. Natalakay na po natin ang 3 rito. Understanding the perfect love of God, keeping the flame of love alive in marriage, at natalakay natin na nakaraang Sunday ang loving ourselves without being selfish. Ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay the secret of love that lasts. Dapat for men only lang ito eh. Ang dahilan nito, dahil yung gagawin kong series ngayon ay galing dito sa aklat na ito, na sinulat ni Gary Chapman, 5 Love Languages for Men's Edition. Magpasimula po tayo sa ating pong pag-aaral. Minsan mayroong isang lalaki ang excited na umuwi sa bahay, nakagagaling lang sa church. Binuksan niya ang pinto, pagkatapos nakita niya yung kanyang asawa na nagluluto. Nilapitan niya yung kanyang asawa, ang timano, kinarga, pinangko, tinignan sa mga mata, at pagkatapos ipinanik sa silid. Tuntua yung babae, sabi, ngayon lang ginawa nito sa akin. Anong dahilan? Bakit ngayon lang niya nagawa sa akin ito pagkagaling sa simbahan? Sabi niya, darling, ang sweet mo naman. Dahil ngayon mo lamang ako pinangko, kinarga, at pagkatapos dinala sa kwarto. Anong ibig sabihin nito? Sumagot yung lalaki, anong sweet? Ina-apply ko lang yung sinabi ni pastor kanina, pasanin ko ang aking krus. Bakit gano'n ang nangyayari? No? Bakit gano'n? Bakit gano'n ang nangyayari? Siguro sa unang panahon ng pagsasama ay maganda pa. Pero kapag habang tumatagal ang pagsasama, nagiging pasang krus na yung isa. Kung hindi man yung lalaki, ay yung babae. Palagi ko lahat tayo dito ay mag-agree sa akin ng dahilan kung bakit tayo nagsama at kung bakit tayo nagpakasal dahil sa tayo ay in love sa isa't isa. Amen tayo doon, ha? Wala tayong problema ron. In love tayo sa isa't isa. Bibihira ang nalaman ko na naging mag-asawa dahil shotgun wedding. Bibihira yon. Wala akong kinasal na ganon at wala akong masyadong nabalitaan nun na yung pikot yung lalaki o pikot yung babae, kaya sila napakasal. Pero normally, ito ay dahil sa in love sa isa't isa. Pero yung salitang in love, mga kapatid, medyo ano yan eh. Pinag-aralan ng mga psychologists, ang nangyayari pala dyan, nagiging obsession. Kapag ka naging obsession na yan, nawawala na yung focus mo. Halimbawa, pag in love ang mga estudyante sa isa't isa, nawawala na yung focus nila sa kanilang pag-aaral. Yung sasabihin nilang inspirasyon, kalokohan yun. Hindi ako naniniwala doon. Ang nangyayari, mga kapatid, ay nawawala sila sa kanilang focus. Ang iba naman, nawawala sa kanilang focus sa pagtatrabaho. Dahil sa ano? Dahil sa in love. Because love is blind. Lahat yan eh. Wala. Sabi nga ni Balagtas o pag-ibig, kapag ikaw ay pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Pati kamag-anak mo, pati magulang mo. Anong dahilan? In love sa isa't isa.
Subalit yung in love na yan, mga kapatid, nawawala yan. Nauubos din yan. Merong pag-aaral na ginawa, at ito ay nilagay ni Gary Chapman dito sa kanyang aklat na ito. Sabi ganito, unfortunately, the eternality of in-love experience is fiction, not fact. The late psychologist Dr. Dorothy Tennant conducted a long-range studies on the in-love phenomenon. After studying scores of couples, she concluded that the average lifespan of romantic obsession is 2 years. 2 taon lang yan. In love ka, kaya ka nakapag-asawa, normal yun. Hindi natin tinatawaran yun. Pero, yung damdamin na yun, ng pagiging in love, mga kapatid, ay tumatagal lamang ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, doon na magkakalabasan yan. So, ano ang kinakailangan? Welcome to the real world of marriage, where hairs are always on the sink, little white spots cover the mirror, where arguments center on which way of the toilet paper comes off, and whether the lid should be up or down. It is the world where shoes do not walk to the closet and drawers do not close themselves. Maglalabasan na lahat yun. Yung mga maliliit na bagay na pag-aawayan ninyo. Sampipisilin ng toothpaste, sa gitna, sa dulo. Pag-aawayan nyo yan, magsisimula ng pag-aaway. Divorce na tayo. Toothpaste lang yun. Toothpaste lang yun. Magkakaalaman na, mga kapatid, kapag ka naghihilik, medyo nag-ano na yan. Medyo hindi na makatulog yung isa. Doon na lumalabas yung tinatawag po nating real, yung tinatawag po nating kailangan na natin ngayon. The real marriage. The real love. Papalitan dapat yung in love ng real love. Ito sabi ng author, in love experience is temporary high, and now pursue the real love with our spouse. That kind of love is emotional in nature, but not obsessional. It is a love that unites reason and emotion. It involves an act of the will, requires discipline, and it recognizes the need for personal growth. Yun ang kailangan ngayon para mag-last ang marriage. Hindi yung pagiging in love lang, kundi yung real love. Ano yung real love? It's intentional. It's unconditional. Kahit ano siya, kahit anong ugali niya, kahit anong pang kamalian, flaws na makita mo sa kanya, mahal mo siya. Hindi na emotional. Hindi na emotional lang. Andun ang decision of the will. Ibinigay sa akin ng Diyos to. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, kamatayan na lang ang pwedeng maghiwalay sa amin. Hindi mo naman pwede papatay. So anong gagawin mo? Real love. Yun ang sinasabi dito sa ating pong mga talata. Even, yun ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang gagawin po natin, ang goal po natin sa 2 linggong ito, ang gagawin po natin, mga lalaki, manda kayo. Ang gagawin po natin, pupunuin natin yung tangke ng pag-ibig ng mga babae. Pag puno na yung tangke ng pag-ibig niyan, sabi ko sa inyo, lalabas yan, puro pag-ibig na rin. Puno eh. Puno ng pagmamahal. Sabi nga ng ating author, when your wife's emotional love tank is full and she feels secure in your love, the whole world looks bright and your wife will move out to reach their highest potential in life. But when the love tank is empty and she feels used but not loved, the whole world looks dark. So ito gagawin natin ngayon sa mga lalaki na mapapalad kayo, mga lalaki na nandirito. Mas mapapalad kayo ng mga babae na nandirito. Para na sa isusumbat nyo sa kanya. Doon sa mga lalaki, nakita mo yung sinabi ni Pastor. Alam nyo mga kapatid, nung pinag-aaralan ko to, ay basag ako eh. Basago ako. Sapagkat ano eh, guilty ako. Guilty ako. Sa mga bagay na hindi ko napakita sa aking asawa. Warning lang. Warning po. Huwag niyo sabihin, hindi ko kayo winarningan. Understanding the 5 languages and learning to speak the primary love language of your spouse may radically affect her behavior. Hindi ako nagbibiro dyan.
Hindi ako nagbibiro. Walang labis, walang kulang yan. Kapag ka naintindihan natin ang 5 languages of love, na i-apply natin ito sa ating asawa, magbabago yan, radically. Magbabago yan. Yung hindi marunong magluto, matututong magluto ng mga asawa natin. Tututo yan. Yung pagdating mo, naging kaagad, titinuyang asawa mong yan. Gagarantiyahan ko kayo. Yung tipong, pag kinakalapit mo, palagi masakit ang ulo. Pero gano'n, di ba? May mga babaeng gano'n, hindi na nawala sakit ang ulo, hindi na nawala pagod. Pagod ako. Sakit ang ulo ko. Yung gano'n, sabi ko sa inyo, mga kapatid, pag nai-apply natin ito, sila pa ang magre-request. Sila pa! Kahit ayaw mo! Naranasan ko yan, minsan. Hindi, totoo lang. May mga kabataan dito, may mga ano dito, may mga single dito, pero mali sa side, mag-asawa naman, ano? Mag-asawa naman. Naranasan ko yan. Kahit ayaw ko. Walang magagawa, ako'y tao lamang. Ang nangyayari, natutulog ako noon. Magigising ako, parang kapos ang hinig ako. Parang naninikip yung hininga ko. Di ba meron ganon? Bigla ka na lumagi ako, parang nalulunod ka. Naninikip ang hininga mo. Tutulog ako noon, naninikip ang hininga ko. Bigla ako nagising, nasa ibabaw pala yung asawa ko. Okay. So warning yan, ha? Warning natin. Understanding the 5 languages of love and learning to speak the primary language of your spouse may radically affect her behavior. Huwag sabihin, hindi kayo winardingan. Kung nakahanda tayo na magbago ang ating pong asawa, pakinggan po natin ang serye ng pag-aaral na ito. Sabi sa ating pong talata, simple lang ang ating talata Yung parallelism ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pag-ibig sa kanyang church, at yung parallelism ng husband, yung pag-ibig ng asawang lalaki, doon sa pag-ibig ng babae. Palagi ko naman, walang question dito Husband, love your wives. Dito rin nakalagay sa verse 28. Husband, love your wives. Hindi na natin masyado expound yung passage. Walang question sa atin dito. Pagka tinanong ko sa inyo, meron bang lalaki dito na hindi nagmamahal sa kanyang asawa? Palagi ko naman, lahat tayo magsasabi, mahal natin ang ating asawa. Pero ang problema, mga kapatid, hindi ang tanong kung mahal mo ang iyong asawa Kung di pa, paano mo ipinapakita yung pagmamahal mo sa iyong asawa? Yun ang tanong. Yung sabihin mong mahal yung asawa, lahat ng lalaki dito, walang magsasabi na, hindi ko mahal ang asawa ko. Lahat tayo. Tanggap natin yan. Mahal natin ang ating asawa. Pero ang tanong palagi, paano mo ipinapakita na mahal mo ang iyong asawa? Sapagkat ang pag-ibig, mga kapatid, sabi nga natin, sabi ni Chapman, the most confused. Hindi mo maintindihan. Sapagkat lahat ina-apply natin ng pag-ibig. Mahal natin ang tao, mahal natin ang bagay, mahal natin ang hobby natin, mahal natin even mga hayop. I love my dog. I love my hobby. I love basketball. I love my wife. Pwede rin Lahat ina-apply natin. Ang tanong palagi, mga kapatid, in our relationship to our spouse, paano po natin ipapahayag ang pag-ibig po natin? Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi lang niya lang ba, I love my church? I love you? No! Ipinahayag din yun. Malinaw na malinaw kung paano ipinahayag ito ng ating Panginoong Jesucristo. So pag-aaralan po natin ang 5 languages of love. Ang kukunin lamang po na natin ngayon ay 2. Yung 1 and 2. Love language number 1, words of affirmation. Love language number 2, quality time. Love language number 3, receiving gifts. Love language number 4, acts of service. And love language number 5, physical touch. Kapag naintindihan natin yan, at nai-apply natin sa ating mga kani-kanyang mga asa-asawa, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, magkakaroon ng radical change sa atin pong pagsasama, lalo tigit sa lahat sa atin pong asawa. Tingnan po muna natin ang number 1. Words of affirmation. Ano ibig sabihin sa words of affirmation? Affirm. Meron 2 meaning, pero ang kinuha ko na lamang, declares one's support
or uphold or defend. Alam niyo, importante yung salita. Ang salita natin ay pwedeng makapag-build up ng tao, ng kanyang reputasyon. Pwedeng i-build up niya ang kanyang self-esteem. Pwedeng ma-build up ang self-worth. Pero, ang salita din natin ay pwedeng magwasak ng tao. Sa pamamagitan ng ating salita, pwede mo siyang i-down. Pwede mo siyang iwasakin. Pwedeng mawala ang kanyang self-esteem. Pwedeng manghina siya. Kaya sabi ng Biblia, Proverbs, the words of a man's mouth are deep waters. Malalim yan. Maraming pwedeng maging epekto. Even in James, pwedeng magsira. Yung dila natin, pwedeng magsira. Ang problema ngayon, mga kapatid, sa maraming mga kababaihan, pagka kuminsan, maraming sugatan na babae. Hindi dahil sa sinaktan ng lalaki physically, kundi na hurt siya dahil doon sa mga salita na masasakit. Pagka kuminsan, akala natin, baliwala naman yun. Nasabi lang natin yun. Pero hindi natin alam, emotionally, nasaktan siya. Nasugatan siya. Maring sasabihin natin, para yan lang, hindi mo pa magawa. Alam niyo kung ano dating sa tao nun? Alam niyo kung ano dating sa asawa niyo nun? Para yan lang. Hindi mo pa magawa. Parang tinawag mo na asawa mo na bobo. Walang alam. Niyuyurakan mo yung kanyang pagkatao. Palibhasa, probinsyana ka. Buti pa, iba na lang pinakasalan ko. Sugatan ang maraming mga babae. Ano dahilan? Sa bibig nating mga lalaki. Akala mo wala. Akala mo walang dahilan. Pero hindi mo alam yung dinatnan eh. Hindi mo alam yung reaction ng babae. Yung dinatnan ng babae. Yun ang hindi po natin naiintindihan at hindi po natin naunawaan. Ang salita, pag nabitawan mo na, ang hirap mo hindi mo na pwedeng balik yan. Pag nabitawan mo na yan, ay sorry, nakapag-sorry ka na, wasak na. Nandun na yun sa babae. Nakatahina doon sa kanyang pagkatao yung binanggit mo. Yung salita mo. Kaya marami mga marriage na hindi naglalast, na hindi naiintindihan ng mga lalaki kung ano yung mga salita na makapagpapatibay, na makapag-build up, na makapagpapalakas sa kanyang spouse. Mga kapatid, kaya natin pinag-aaralan ito. Si Jesus Christ ba, kinondemn ka? Hindi. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi. Si Jesus Christ ba, sa kabila mga nanggawa mong pagkukulang, niyurakan ka ng ating Panginoong Kristo? No. Unconditional love ng ating Panginoon. Words of affirmation. Mga salita natin, importante po yan. Kung paano po natin bibitawan at kung paano magiging maingat ang ating pong pagsasalita. Tingnan po natin ang ilang mga words of affirmation na pwede po natin gawin. Number 1, encouraging words. Ito yung mga words na sabihin natin, nag-i-inspire. Meron kasi mga babae, ang karaniwang ng mga babae, meron sila mga insecurities eh. Sabi, may mga insecurities sila. Kaya ang dapat mo raw gawin, mga lalaki, tayo, magsasalita tayo ng mga salita na makapagpapalakas sa kanila, makapag-i-inspire sa kanila, at makapagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Sabi ng ating author, encouragement requires empathy. Seeing the world from your spouse's perspective. We must learn what is important to your spouse. And only then can we give encouragement. Hindi basta encouragement eh. Iintindihin mo kung ano yung mga bagay na importante sa kanya at dun mo siya i-encourage. Isang halimbawa lamang. Pananamit. Alam niyo, mga babae, pansinin ninyo, ang tagal sa salamin.
Tanong bakit? Ang tanong bakit? Pihit dito, pihit doon, palit dito, palit dyan, terno dito, terno doon. Matagal sa salamin. Alam niyo kung bakit? Naintindihan ko eh. Unconsciously, nag-aantayan ng word of affirmation sa'yo. Sa asawa mo. Subukan mong lalaki ka, gusto mong mapadali, batiin, ganda sa inyo yung damit na yan. Subukan mo lang. Di ba? Mga babae, tama ako. Di ba? Nag-aantay lang yan. Kaya nagtatagal niya, para yung pihit dito, hindi dahil tinitingnan ko terno, inaantay, ano sasabihin na asawa ko? Nag-aantay ng mga words of affirmation. Yun ang importante sa kanya. Ito, wag na wag niyong gagawin, mga lalaki, ha? Wag na wag niyong gagawin. Kung ano yung importante sa mga babae, wag na wag mong sisirain. Wag na wag ka magsasalita ng mga bagay na makaka-offense siya, na ma-offense siya. Alam niyo kung anong dahilan? Matatandaan niya po yun. Maalala niya. Bawa, importante sa kanya yung kanyang katawan. Medyo tumataba na yung babae, no? Marami ng anak, eh. So, medyo hindi na balikinita ng kanyang katawan. Medyo hindi na hugis coke. Coke in can. Medyo diretso na yung kanyang katawan. So, medyo conscious yan. Wag mong babanggitin na kapag nagsusot ng damit yan, may effort na eh. Ini-effort na nila eh. Pinipilit na eh. Ang girder, 5. Sa rito, sa braso. Pati sa braso, nagigirder. Mapilit lang. Di ba, meron ganun eh. Mapilit lang na talaga sumeksi. Subukan mo na magsalita ka na hindi mag-affirm sa kanya. Sabihin mo, pati mo kunyari, para ka namang suman dyan sa suot mo. Oh, gagalit yun. Magagalit yung kaaway mo na yan. So, wag mong sisirain. Palitan mo. Sabihin mo sa kanya, bagay na bagay sa iyo ang damit mo. Mukha kang morkon. Di ba? Pwede rin eh. Pinalitan mo ng words of affirmation, pero hindi niya na maintindihan yung morkon, ganun din. Di ba? Ang point natin, ang puntos ko lang, mga kapatid, yung mga bibitawan nating mga pananalita sa ating pong asawa, kinakailangan makapagpapatibay at makapagpapalakas. Hindi po yung makasisira ng kanyang pagkatao. Hindi po yung makapagwawasak sa kanya. Pag ganyan ang binanggit mo, pagka namihasa kang ganyan, babanggitin mo sa iyong asawa, sabi ko sa iyo, hawak mo pa lamang ang pinto, nakahubad na yan. Hawak mo pa lang pinto. Tingnan natin, sabi nga dito sa ating author, the latent means the hidden or concealed potential within your spouse. In his or her, actually, pwedeng babae at lalaki, pero ngayon, emphasis natin sa mga lalaki, sa mga babae, no? Her areas of insecurity may await your encouraging words. Nag-aantay lang yun. Yung kanyang potential, nag-aantay lang na magising sa pamamagitan ng ating mga encouraging words. Salita din tayo sa kanila ng mga hindi lamang encouraging words, kundi mga kind words. Ano yung mga kind words? Sabi sa 1 Corinthians, love is kind. Meron pa binanggit dito, does not take into account of our own. Paliliwanag natin yung maya-maya. Ano ibig sabihin natin sa magsalita ka ng mga kind words sa iyong mga asawa, sa iyong asawa? Ibig sabihin nito, yung mga salita na katulad ng halimbawa lang naman. Pwede ba kitang matulungan sa ginagawa mo? Oh. Magugulat ngayon yung asawa nun. Baka titingnan ka mula ulo, iba't to. Ibang klase na to. Pag nagkamali ang babae, sa halip na pagilitan mo, okay lang yan, talaga nangyayari yan. Di ba? Pwede, di ba? Pwede. Yung mga kind words na ganun. Kaysa yung susumbatan mo.
Nagkakamali, pagkatapos, ang mangyayari, susumbatan mo pa kasi hindi ka nag-aral eh. Hindi makakatulong yun. Sa mga salita natin sa atin pong asawa. Kaya nga sabi dito, does not take into account wrong. Yung pag-ibig. Sa magandang salita, sa mga nagkakamaling asawa, I forgive you. Pinapatawad kita. Sa magandang salita, okay lang yan. Kaya kung minsan mga kapatid, hindi natin na kukuha eh. Kung ano yung kailangan ng ating spouse. Kung ano yung kailangan ng ating pong asawa. Mga salita na hindi nakakatulong sa kanya. Pag daw binanggitan natin na, pag hindi tayo nagbanggit ng kind words sa ating asawa, mas matindi ang balik sa atin eh. Bigyan ko yan halimbawa. Ano ba naman itong sinigang mo? Lasang nilaga. Oh. Sabihin niyo sa akin, kung ano sagot ng asawang niyon. Eh kung ikaw kaya magluto, may balik eh. May balik. Pero kapag pagka kind words, sinigang, tiniis mo at in-appreciate mo. Talagang lasang nilaga, talagang matabang. In-appreciate mo ang asawa mo. So, susunod nun, mga kapatid. Lasang kare-kare yun. Makita mo. Sa sarap. Magiging lasang kare-kare na yan. Kind words. Mga salita na nakakatulong sa iyong asawa. Ito yung pangatlo. Humble words. Alam niyo yung mga humble words? Yung mga humble words daw ay yung mga requests, not demands. Mga salita sa ating asawa na nakikisuyo tayo. Pag sinabi mo sa asawa mo na, laban mo yan. Parang parang magulang nagsasabi sa kanyang anak. Parang inuutusan mo. Pero kapag ka nandun yung request, sabi ng ating author, when you make a request, you are affirming his or her worth, abilities. When you make demands, you have become not a lover but a tyrant. Your spouse will feel not affirmed but belittled. Naliliit lang yung sarili niya. Nawawalan lang siya ng halaga. Pero kapag ka meron kang pakiusap at mga mapagpakumbabang salita, nadadama niya yung kanyang self-worth. Mahalaga pala siya. Kaya mo siya pinapakiusapan. Mga salita na maaari makapagpatibay sa ating pong asawa. Tingnan po natin ang pangalawa. Quality time. Ibig sabihin natin ng quality time, giving someone our undivided attention. Nagiging problema raw sa lalaki, pagka nagsasalita yung babae na hindi mo na tinitingnan eh. Pagka nanonood ka ng TV, ayaw mong maabala. Naglalaro ka ng computer, ayaw mong maabala. Yung ba tinatawag natin quality time? Undivided attention sa ating asawa? Hindi. Pero kung ipo-focus natin ang ating, bibigyan natin, hindi naman palagi nakatingin ka sa asawa mo na gaya. Hindi naman eh. Kundi pag kinakausap mo asawa mo, pag kinakausap ka, andun yung full attention mo. Yes, darling. Di ba? Andun yung full attention mo sa kanya. Ay, sabi ko sa inyo mga kapatid, magbabago yung ating asawa. Kinakailangan daw yung sa quality time, ay yung hindi lang yung nasa bahay ka eh. So, lagi naman ako nasa bahay. Oo nga, nasa bahay ka nga. Pero ano kasama mo? Computer. Ang hinihimas mo, aso. Ano nang ginagawa mo? Dyaryo, TV. Yun ang kasama mo sa loob ng bahay. Hindi dapat ganun eh. Ang quality time, ibig sabihin, nakafocus ka doon sa iyong asawa, sa pangangailangan ng iyong asawa. Quality conversation, yung pag-uusap, means sympathetic dialogue where two individuals sharing their experiences, thoughts, feelings, and desires in a friendly and uninterrupted context. Yung panahon na nararamdaman mo yung nararamdaman ng iyong asawa.
nakikishare ka sa kanya, nakikisimpatize ka sa kanya. Yung panahon na kung saan ay nag-uukol ka, pinakikita mo sa kanya na mahalaga sa iyo yung oras na kasama mo siya. E buong maghapon nga, nasa trabaho ka na, pagdating mo, trabaho na naman. Ni hindi mo na maharap yung asawa mo. Ni hindi mo na makausap ng ayos. Pagkatapos tulog, kinabukasan, ganun na naman ang routine. Naghahanap po yung asawa natin ng quality time na pwede po natin may pagkaloob sa kanila. Yung learning to talk, binanggit na natin kanina yan, yung tamang paraan ng pagsasabi sa ating asawa. Mag-spend tayo ng mga quality activities. Hindi naman mahal yan eh. Kailangan ba mag-hotel ka? Hindi. May mga mura ka mga quality activities eh. Yung lalakad kayo sa park na kayo lang, magka-holding hands at pasway-sway pa. Di ba? Pwede yun. Nag-gardening kayo. Naglalaro kayo, nag-sports kayo, badminton. Nag-spend ka ng mga quality activities doon sa asawa mo. Pagka ang quality activities mo nasa sekretarya mo, patay ka dyan. Doon na dumarating yung pagkakawang mo sa iyong asawa at pagka-develop naman sa ibang tao. Spend quality time, quality activities sa iyong asawa. Ilang practical tips sa pag-uusap at pag-spend ng quality time sa ating asawa. Maintain eye contact. Simple lang yan. Huwag kung saan nakatingin. May TV. Alam naman ang asawa mo kung nakatingin ka sa TV. Kitang-kita naman sa iyong mga mata. Listen for feelings. May mga damdamin na nakatago. Pakinggan mo yun. Lalo na yung tinatawag natin mga body language. Yung nangyingilid na mga luha, nangangatal ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin, galit na yun. Na kung may hawak ng kutsilyo, itatarak sa'yo. Yun, mga body language. Tingnan po natin yan. At huwag tayong mag-i-interrupt. Hayaan natin na magsalita, hayaan natin na express niya ang kanyang damdamin. Napakasarap na mag-spend ng time sa asawa mo na kahit na medyo may edad na kayo, nag-holding hands pa kayo, yeah? Kahit na medyo amoy lupa na kayo, nag-aamuyan pa rin kayo sa isa't isa. Sa sobrang close nyo na sa isa't isa, mag-celebrate na kayo ng more than 50 years, 70 years, naghihiraman na kayo ng pustiso. Pagkatapos niyang kumain, ikaw naman nakakain. Pagbibigyan mo siya, pakasarap nun. Na sobrang close nyo na sa isa't isa. Hindi dahil sa in love, sa feeling of in love nung unang panahon, kundi yung real love ninyong mag-asawa. Tulad ng mag-asawang ito. Ano yung mag-asawang yan? Mga kapatid, close natin ang ating pong pag-aaral. Meron ba mga mag-asawa rito? Lapit lang kayo. Yung mga mag-asawa, maglapit-lapit lang sa isa't isa. Yung mga walang asawa, huwag kayong lumapit kahit kanino. Magkaanuhan tayo dito. Pero sa inyong mga asawa nasa Pilipinas, kausapin, mga lalaki lang. Mga lalaki gagawa nito. Kausapin lang ninyo ang inyong asawa. At humingi kayo ng paumanhin. Humingi kayo ng forgiveness. Kung nasugatan nyo siya, kung nasaktan nyo siya sa inyong mga salita. At kayo naman mga babae, huwag kayong pakipot. Mag-release kayo ng forgiveness. Kung ano man ang nagawa niyong pagkukulang, humingi lang po tayo ng tawad ngayon sa ating pong asawa. Sige po, yuko lang po tayo habang ginagawa ng mga lalaki ang paghingi ng kapatawaran sa kanyang asawa.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, mahal po namin yung aming pong kabiyak. Turuan mo kami ng tama at tunay na pagmamahal. Pagmamahal na hindi makasarili. Pagmamahal na hindi po namin tinitingnan ang sarili po namin, kundi tinitingnan po namin ang kapakanan ng aming pong kabiyak. Humihingi po kami ng tawad sa iyo at sa aming pong asawa. Kung nasugatan namin ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng aming po mga salita na hindi po namin napag-isipan. Humihingi po kami, Panginoon, ng tawad sa iyo at sa aming pong asawa. Kung hindi kami nakapag-spend ng quality time sa kanila, kung naipakita namin sa kanila na mas mahalaga sa kanila, sa amin, ang aming trabaho, pagkakuminsan, ang aming pinagkakaabalahang ibang bagay, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo. Nawa, Panginoon, simula sa mga oras na ito at sa mga susunod na panahon, hayaan mo ng aming po mga salita ay makapagpapatibay at makapagpapalakas ng aming pong asawa. At hayaan mo rin, Panginoon, na makapag-ukol kami na mga quality time sa aming pong kani-kanyang asawa, sapagkat alam po namin, Panginoon, maikli ang oras, maikli ang panahon, dapat ipahayag po namin ang aming pong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa mga araling ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, ang bawat sambahayan na ngayon ay nandirito ay gawad mo ang pagpapala ng tunay na pag-ibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dinadalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.